Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible, we were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Samahan niyo po akong pagbulay-bulayan muli ang mga salita ng Panginoon sa aklat ng Exodus, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 22. Talatang 15 hanggang 22. Exodus, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 22. Ganito po ang ating mababasa. Nang malaman ng Faraon ang ginawa ni Moises,
tinangka niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ngayon, dumating naman ang 7 anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painumin ang mga alagang hayop ng kanilang ama. May dumating doon ng mga pastol at pinapaalis nila ang mga babae at ang kanilang mga hayop. Pero tinulungan ni Moises ang mga babaeng anak ng pari at pinainom pa niya ang mga alaga nilang hayop. Pag-uwi ng mga babae sa ama nilang si Reuel, tinanong niya sila, bakit parang napaaga ang pag-uwi niyo? Sumagot sila, may isang Ehipsyo po na tumulong sa amin laban sa mga pastol. Ipinag-igib niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga hayop. Nagtanong ang kanilang ama, nasaan na siya? Bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at anyayahang kumain. Tinanggap ni Moises ang paanyaya at pumayag siyang doon na tumira sa bahay ni Reuel. Nang magtagal, ipinakasal ni Reuel ang anak niyang si Zipporah kay Moises. Nagbuntis si Zipporah at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom. Dahil sinabi niya, dayuhan ako sa lupaing ito. Mahalagang makita natin dito sa ating binabasang pahina ng Aklat ng Exodus, si Jesus mismo na inilalarawan ni Moises dito sa Aklat ng Exodus. Dito pa lang ay makikita na yung character ni Moses as Savior and Shepherd of God's people. Talagang malinaw na itinuturo nito si Jesus sa atin pong pagkilala sa Kanya sa bahagi ng New Testament na. Ang tawag natin doon ay contextual reading. Now, nakita natin sa kwento na nakauwi yung mga anak ni Reuel, mga babae. Nagtaka yung tatay nila, bakit napaaga sila? And ikinuwento naman nila ang nangyari. Sabi ng verse 19, an Egyptian delivered us out of the hand of the shepherds and even drew water for us and watered the flock. Napagkamalan pa si Moses na isang Egyptian. Pero malinaw na yung ginawa niya ay parang isang deliverer and shepherd. No? At dahil nga doon pinatawag si Moses sa verse 20, at doon na nga siya nanirahan sa kanila at napangasawa ang isa sa mga anak ni Reuel na si Zipporah, sabi ng verse 21. Nagkaanak sila at ang pinangalan sa anak nila ay Gershom dahil ang sabi nga niya, ako'y dayuhan sa lupang ito, sabi ng verse 22. Now, tuwing makikita niya yung kanyang anak, maaalala niya na siya ay isang dayuhan lang. Ibig sabihin, pansamantala lang. Well, tulad ng mga kababayan niyang Israelita, dayuhan sila sa Egypt. Pansamantala lang. No? So, ibig sabihin, kung ano man ang paghihirap na pinagdadaanan nila noon, o sa buhay ni Moises sa panahong ito, anumang pagtitiis ang kanyang pinagdadaanan, bagaman naging maayos naman ang kanyang kalagayan. Malinaw na pinapaalala niya sa pangalan ng kanyang anak na ito ay pansamantala lang. Okay? Ganon din naman sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon, anuman itong hirap na pinagdadaanan natin ngayon, anuman yung problema na hinaharap mo ngayon, anumang kaguluhan ang nangyayari ngayon at biglang pagsabog ng giyera sa Middle East at marami sa ating mga kababayan ang apektado. Anuman ito, magandang isipin pa rin na pansamantala lang naman ito. At merong Diyos na pwede nating pagkatiwalaan sa lahat ng ito. Now, yung mga Israelita, sabi ni Moses, pansamantala lang. Parang gano'n ang kanya sinasabi sa pangalang Gershom. Bagamat tumagal ng higit sa 400 taon o pangsamantagalan sa tingin ng marami. No? Kasi pansamantala, naging 400 taon naman. Pero malinaw na uuwi pa rin sila doon sa lupang ipinangako ng Diyos. Kaya pansamantala lang naman yung sa Egypt kahit 400 years na. At para mangyari yon, God is raising up a Savior, a deliverer, a shepherd for His people. At sino yon? Well, si Moses yon. In a sense, yes. Pero
ultimately, kung si Moses man ang sumulat nitong Exodus chapter 2, ang nais niya ay makita ng Israel, makita nating lahat na babasa ng kwento, na walang sino mang tao, kahit gaano katapang, kahit gaano pa kahusay, gaano ka pa katalino, kahit gaano ka kamaawain sa mga tao, ang may kakayahang magligtas sa kanyang kapwa-tao, walang sino man o walang sino mang tao ang merong ganon. No? There is only one Savior of God's people. Walang iba kundi ang Diyos mismo. Siya lang. So yun talaga yung itinuturo sa atin dito sa bahaging ito ng Exodus. At narito talaga yung malinaw na theological high point ng story na to. Hindi ito tungkol sa kapanganakan ni Moises. Kung minsan kasi sa ating pagbabasa, yun kaagad ang nakikita natin. No? Hindi rin ito tungkol sa ginawa niyang pagpatay sa Egyptian. Hindi rin ito tungkol sa pangingibang bansa niya. Hindi ito tungkol sa pag-aasawa niya at pagkakaroon ng anak. Na para bang iyon ang sentro ng ating binabasa. Kung ating susuriing mabuti bawat talata, linya ng mga binabasa po natin, tungkol ito sa ginagawa ng Diyos para ipakita na siya lang ang tagapagligtas ng Israel. Sabi nga ng verses 23 to 25, kung magpapatuloy tayong magbasa, ay malinaw na sinasabi sa atin na during those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God, and God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. God saw the people of Israel, and God knew. Patay na yung hari, meron ng bago, pero hindi pa rin tapos ang problema nila. Di po ba kung minsan iisip natin pagka magulo ang isang bansa, sana mapalitan ng administrasyon. Akala natin kasi yung pagpapalit ng administrasyon ang solusyon. Patuloy pa rin ang pag-aalipin sa kanila, sabi dito sa mga talatang ito. At nung panahon na yon, talagang dumaing na sila. No? Alam nila na kailangan nila ng tulong. At saan ba manggagaling ang tulong na kailangan nila? Sa bagong administrasyon? Hindi. Sa tao? Lalong hindi. Sa hirap ng buhay na nararanasan natin, alam niyo kung minsan tinatanong natin kung bakit nga ba hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mga ito? Bakit ba ang dami kong problema ngayon? Bakit pa ganito ang mga sitwasyon sa buhay ko ngayon? Bakit ang daming pangangailangan? Bakit ang bigat-bigat? Bakit biglang nagkagulo? Bakit ngayon apektado ang aming mga kababayan na wala namang kinalaman sa ganitong kalagayan? Maraming tanong sa isip natin at bakit hinahayaan nga ng Diyos na mangyari ang mga ito? Well, hindi natin alam ang lahat ng sagot. Hindi natin masasagot yung tanong na bakit nadama yung kababayan natin doon sa giyera, di ba, sa Israel. Diyos lang pwede makasagot niyan. Pero at least, alam natin, base sa kwentong ito, na sa providence ng Panginoon, yun yung ating binibigyang pansin, sa providence ng Panginoon, hinahayaan niya na dumaan tayo sa matinding o matitinding paghihirap para ma-realize natin na kailangan pala natin ng tulong. Nakuha po ba natin? Kaya kung minsan hinahayaan ng Diyos na dumaan ka sa matinding pagsubok, problema, pangangailangan para maintindihan natin, ma-realize natin, kailangan natin ng tulong. Natural, di ba? Dahil sa kasalanan, alam naman natin na matigas ang puso natin. Mayabang tayo sa totoo lang. Akala natin we can manage our life on our own, na iniisip natin kahit na hirap na tayo, sasabihin pa rin natin, ay kaya ko to, kaya mo yan, di ba? Yan ang ating sinasabi sa bawat isa. Kaya mo yan, sige lang, tuloy lang, kaya ko to. Ha? Talaga lang ha? Talaga nga bang kaya natin? Alam nyo yung sufferings, pinabasag nito ang ating pride at tinuturuan tayo nitong lumuhod
sa harapan ng Diyos para magmakaawa sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos. Yun yung malinaw na ipinapakita sa atin dito sa kwentong ito. Itinuturo ng Diyos sa atin, well, una kay Moses, malinaw sa kanya na pansamantala lang naman itong paghihirap na pinagdadaanan ko o pinagdadaanan ng aking mga kababayan. Kasi malinaw na merong Diyos na tagapagligtas at laging handang tumulong, laging handang saklolo. Sabi nga ng Psalm 46, God is our refuge and ever-present help in times of trouble. Bakit? Kasi sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng paghihirap, sa pagtitiis natin ng iba't ibang mga problemang hinaharap natin, tinuturuan tayo nitong magpakumbaba sa Diyos. Binabasag nito yung katigasan ng ating mga puso, yung ating mga kayabangan na parang, well, lalo na pag maganda ang sitwasyon, di ba? Parang ang feeling natin, kayang-kaya natin i-manage ang lahat ng nangyayari sa buhay natin kasi parang maayos ang lahat ng mga resulta ng ating ginagawa, di po ba? Nakakalimutan natin, merong Diyos na tumutulong pa rin sa'yo. Kahit na sa tingin mo ay wala namang masyadong malaking problema, huwag mong kakalimutan, lumapit pa rin sa Diyos. Saka lang natin naaalalang dumulog sa Panginoon, saka lang natin naaalalang magpakumbaba sa Diyos kapag mabigat na, di po ba? Doon na tayo natututo eh. Kaya nga ginagamit talaga ng Diyos yung mga paghihirap, yung mga problema, mga pagsubok, sufferings after sufferings, to break our pride, driving us to our knees. No? Talagang luluhod ka para humingi ng awa sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Kasi malinaw sa kwentong ito, wala namang ibang makakatulong sa atin. Hindi yung taong iniisip mo. Kung minsan ganun tayo, di ba? Pagka may problema, agad-agad, sino-sino nga ba yung pwede kong lapitan? No? Looking unto nanay, looking unto tatay, looking unto kuya, looking unto ate, looking unto kapitbahay, at kung sino-sino pa. Looking unto Jesus, sabi ng Hebrews chapter 12, the author and finisher of our faith. No? Pag kay Jesus ka kumapit ka, no? Pinagkakatiwalaan mo talaga siya at talagang natuto kang magpakumbaba sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Diyos. Hindi imposibleng ikaw ay tulungan ng Panginoon dahil talagang iyan ang gusto niyang makita sa bawat isa sa atin. Lumapit tayo sa Kanya, magpakumbaba tayo, at magtiwala tayo na siya'y laging handang saklolo sa panahon ng ating mga kaguluhan. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katag
katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. At makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa ating programang Hardinang Panalangin at dito ang bawat kahilingan ay dinadala sa presensya ng Diyos. Tayo ay manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, salamat dahil alam mo ang lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Na malinaw na nakikita mo ang aming mga paghihirap at naririnig mo ang aming mga dalangin, ang aming mga daing sa kalagayan ng aming bansa. Ikaw pa rin ang Diyos na may kontrol sa lahat ng ito. Salamat dahil tinuturuan mo kami magpakumbaba, tinatanggal mo ang kayabangan ng aming puso at kami ay natututong humingi ng tulong sa iyo, O Diyos. Sa kalagayan ng aming bansa, ikaw lamang talaga ang mag-aayos nito. Ikaw lamang ang mabuting Diyos na patuloy naming inaasahan. Kahit na napakaraming mga ganap ngayon sa bansa po namin at sa aming mga kababayan sa ibayong dagat, sa ibang bansa, lalo na doon sa apektado ng giyera sa Middle East, sa pagitan ng US, Israel at ng Iran, Panginoon, marami kami mga kababayan doon na nangangailangan ng iyong tulong. Hinihingi po namin na patuloy niyo po silang abutin sa mga oras na ito. At sa kalagayan din ng aming mga tagapakinig, patuloy na ikaw ang siyang inaasahan sa buhay ng Spiritu Family, kay Ate Feli, kay Kuya Boy, patuloy na magandang kalusugan na iyong ipagkaloob, kay Mirari Lay, kagalingan sa kanyang PCOS at karunungan sa kanyang pag-aaral iyong ipagkaloob, Panginoon. Also for Paul Daniel, dalangin kong guidance mo sa kanyang application sa work. At si Mark Joshua, kagalingan sa sciatica. Si Glenda ay humihingi din ng kagalingan para sa kanyang scoliosis and thyroid. Sa ngalan ni Jesus, ipuin niyo po ang bawat isa. Ganon din si Ate Gloria de la Cruz, sa pamilya po, patuloy niyo pong iniingatan, Panginoon, sa kanilang buhay. Si Gary, kanyang mga anak, si Gilbert, Gladys at si Gail. Kasama na rin si Grace sa kanyang na patuloy na mag-iingat at magbibigay lakas. Salamat po dahil kayo po'y mabuting Diyos, mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras, Panginoon. Para kay Nanay Vicenta rin, may karamdaman siya ng sipon at pananakit ng kanyang mga paa. At sa kanyang apo na medyo bumaba yung platelet at may UTI din po, Panginoon, ang kagalingan ay patuloy namin idinadalangin. Kasama na rin si Ma'am A.B. Bonaventura. Patuloy na dalangin kung sasamahan mo siya sa mga oras na ito. Complete recovery po sa kanyang karamdaman, physical at spiritual na lakas, provision sa kanyang medication. Nawa po ay maging maayos lamang kondisyon ng kanyang blood chem at ng kanyang BP, Panginoon. Dalangin po namin magiging maayos lang at normal. Dalangin kong pag-iingat at guidance din po, protection sa kanilang buhay, sa buong pamilya araw-araw.
Kasama na rin si Sir Jay Panganiban. Patuloy na dalangin po namin makatagpuan niya, makarecover sa kanyang sakit. Sa ngalan ni Jesus, pag-iingat din po kay Hadassah na ngayon nga po ay nandoon sa Dubai. Salamat po na ikaw ang Diyos sa kanilang buhay, sa pag-iingat mo sa kanilang mga kasamahan, maging kay Hadassah. Ikaw pa rin ang patuloy na pinagkakatiwalaan sa gitna ng kaguluhan ngayon sa Middle East. At sa mga kababayan po naming OFWs na apektado dyan sa mga lugar na yan at sa mga kapatiran, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na pwede naming maasahan sa ganitong kalagayan. Maging sa kalagayan din ni Prince Anthony, dalangin kong patuloy siyang tutulungan makarecover, bagsakan ng motor at kagalingan doon sa bali, sa kanyang balak. Ang Panginoon makarecover po siya. At pag-iingat din kay G. Estrada sa kanyang mga anak, sina Jairo at Jaydan. Pagpalain niyo po silang patuloy. Sa buong pamilya, Panginoon, ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Maging kay baby Zekiah Zurel sa Del Oro family. Patuloy na biyaya mo'y kanyang tanggapin. Palakasin mo ang batang ito. Si Zion, si April Niel, si Marichu. Patuloy na maranasan po nila ang pag-iingat, pagpapala at pag-aalaga mo sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat sa panahong ito ng aming buhay. Patuloy na ikaw ang Diyos na pinagkakatiwalaan namin at sa lahat ng mga tagapakinig po namin ngayon sa iba't ibang pangangailangan ay ibinibigay po namin sa inyo. Aming Ama, ikaw ay Diyos na tapat, nakikinig sa aming mga dalangin. Purihin po kayo, sambahin kayo ng lahat ng iyong nilikha. At lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis na ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilan ang pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. 1116 DX